Bet niyo ba ang pagandahan? Bigyan namin gusto niyong dayuhin ang tinuturing na City of Flowers ng Pilipinas. Mula sa makukulay na vinta at nakatatakam na pagkain. Tiyak na mapapaklik kayo kahit saan. Tara na sa tiniguriang Philippines Latin City, Zamboanga City. Welcome to Santa Cruz Island. Last 2017, nakasama ang beach na ito sa listahan ng 21 Best Beaches in the World ng American publication na National Geographic. Kilala rin ito sa tawag na Pink Beach kapag kasi nag-zoom in sa buhangin. Makikita ang durug-durug na piraso ng red organ pipe coral. Kaya kapag tinignan ang beach mula sa malayo, parang kulay pink nga naman. Napakaganda ng lugar niyo. Itong Santa Cruz Island, napakaganda po. Napadpad na kami dito pero matagal na. At siguro nearly 10 years ago. Hanggang 2 o'clock lang po yung operation natin. 2 p.m. lang. 2 p.m. lang po tayo. So kami po nabibigay ng schedule sa mga guests natin para hindi po magkukomplete yung schedule natin. Pwedeng magrenta rito ng kanilang iconic vinta for 200 pesos. Kapag po ay sabihin na natin, nabili niyo yung mismong bangka, tawag po dun, benta po yung... Hindi, okay lang po. Pwede na po tayo. Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng Zamboanga City ang Hermosa Festival, kung saan isa sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang Regata de Zamboanga. El Zamboanga is really known for its colorful vintas that... Ito yung karerahan ng mga vinta bieros. O yung mga taong hindi yung tiga dito pwedeng sumali sa karera. Pwede naman po, actually sa registration po tayo kasi last year po nasa 200 plus yung entry po. Wow! So halos wala po tayong makita na buhangin dyan. Halos binta sale po lahat. Ano po yung premyo niyan? Pag nanalo? May amount po tayo, may amount. Last year po, 40,000 siguro yung wow, 40,000 din yan, mahal din yan. Ihanda ang mga binta. Dahil for today's video, maglalaban kami ng aming athletic cameraman na si Jeff. Unahan kaming umikot sa boya na ito na may layong 400 meters mula sa Pampang. Ang premyo, tumataginting na karapatang magyabang lang, bro. 50 minutes from now! Go! Sila pupunta. Sakay mo na Teka, parang mali ang ihip ng hangin ni Jeff, ah. Jeff! Jeff! Tabo pa ka! Sabuya tayo! Di ko ba? Sige, dito isa. Ha? Ano dito? Dito, yan. Pre, pakubaw tayo! Narating na namin ang boya. Pero itong si Jeff, layo-layo pa rin. Hey, Jeff! Naiwan na tayo! Ano ba yan? Kasing lino ng tubig dito. We are the champions, mi amigo! Baka naman gusto lang ni Jeff ng mahabang ruta para mas matagal ang workout niya. 2 days and 5 nights! Si Kuya, sabi niya, Timon lang, Timon. Timon. Sagwan. Kuya, hindi ako marunong lumiko. Hindi, basta sumagwan ka lang. Kaya kami napunta doon. Yun. Sabi niya, ako naman, sige, sagwan, sa kaliwa. Pero dun sa kanan. Pero dun ka rin naman sa kaliwa. Pero hindi si Ray yung kasama niyo, sir. Hindi naman si Ray. Nakakarinig naman. Bago makapunta sa Santa Cruz Island, may briefing session muna sa Paseo del Mar. Dito na rin magbabayad ng environmental fee na 30 pesos. Ang mga bangka naman na magdadala sa inyo sa isla, 1,000 pesos ang renta. Kasya na rito ang 10 tao. 20 minutes lang ang biyahe papunta sa Santa Cruz Island. Bilis lang, di ba? Naging pangunahing pangkabuhayan ng mga lokal sa isla ang pag-aasikaso sa mga turista. Kasama na riyan ang pagsagwan sa yellow boat na ginagamit kapag bibisita sa kanilang mangrove sanctuary. Dito makikita ang mangroves o bakawan na mahigit 100 years old na, biyeros. Swerte tayo dahil kapag kasama kayo sa tour dito sa Bakawan, may tour guide na nagbibigay ng information. Inaano namin din yung alternative ng caviar. Caviar is a fish egg, right, ma'am? Di ba? Now, meron kaming alternative doon. Kailangan na hindi demotor ang bangka rito para hindi magambala ang mga yamang tubig na nakatira sa lagoon. Kabilang na rito ang kanilang one-of-a-kind jellyfish. At dahil hindi naman ako takot sa dikya o jellyfish, hanapin ko sila, biyeros. Tingnan nga natin kung gaano sila katapang. Pero ang mas importante, gaano nga ba ako katapang?
ang paghaharap namin ng mga dikya. Abangan mamaya. Dito muna tayo sa Aderes Flea Market. Makabibili rito ng samot-saring isda at fresh seafood. Kabilang na riyan ang isang sikat na klase ng crustacean dito sa Zamboanga, ang kuracha. Hindi pa yan luto, biyheros. Talagang orange ang kulay kahit hilaw pa. Mabibili ang kuracha mula 700 pesos hanggang 900 pesos kada kilo. Depende sa laki. Mula pa raw sa hulo, sulu ang mga kuracha na ititinda sa Zamboanga City. Mga kuracha, may ganyan yung pustuhan, parang bahay. Yo, doon Malakay. Malakay. Dalawa. Dalawa. Buti na lang, hindi na kaya ng pawigan. Big Mama. Isa ito sa mga sikat na pagkain sa Zamboanga City dahil perfect na kapares daw nito ang alavar sauce mula sa isang restaurant dito. Ang alavar sauce, madalas din nilang gamitin sa iba pang putahe. Alright mga biyahero, after nearly 10 years, nagbabalik tayo dito sa restaurant na ito. At alam mo, pag sinasabi nilang kuracha, imposibleng hindi ko maaalala kasi ang kuracha ay talagang kakaibang crustacean. Iba nga talaga, no? Kapag meron kang titikman, biglang memories come rushing in. So yes, naalala ko yung sauce na to. Alam nyo ba na meron kaming nakita sa TikTok na nag-viral kung paano niya, I guess, tinatanggal yung meat ng Alaskan king crab. Parang ginanon lang niya, tapos lumabas na kagad. Now, of course, depende rin yan sa pagka-fresh ng king crab. Depende sa pagkaluto. But anyway, pwede natin subukan yan dito sa kuracha. I mean, it's gonna be dirty, but sinubukan lang po natin, pero talagang hindi mangyayari yan. Ang normal style ko of kina-crush ko siya muna. ASMR, di ba? Buti na lang walang ibang customers dito. So yeah, after your savory dish, kailangan ng dila mo yung medyo something sweet. So, lychee pineapple shake. Star of the show talaga would be the sauce. Para siyang may halong gata, na may peanut butter, na may alamang, na basta I mean, anything basta't gata-related, alam mo naman tayo dyan, paborito natin yan eh. Ako magagalit yung dentista ko kapag ginawa ko yan. Makabibili na ng alavar sauce for 340 pesos. Habang 2,400 pesos naman ang 3 piraso ng malaking kuracha. Curious ako mga biyero, paano nyo kinakain ang crustaceans nyo? Crab, shrimp, or kuracha? Inipon nyo ba muna sa isang platong laman? Para minsan ang kainan? Sinisip-sip nyo ba ng bonggang-bongga para simut-sarap? Oh no! O baka naman gusto nyong may kasama? Para ipahihimay nyo na lang sa kanya. Pabebe lang? Ayaw pa mag-share. Sa mga biherong, I guess hindi pwedeng kumain ng seafood either because it's their preference or because of religion. Padpad tayo sa isang restaurant na nag-o-offer ng chicken and beef dishes. Ito ang sati. Inspired daw ito mula sa Malaysian dish na satay o yung inihaw na karne na nakatusok sa stick. Sineserve ang sati na may kanin at mainit-init na golden sauce na kung tawagin ay sambal. Ang common denominator dito sa Zamboanga, yung very highlighted yung sauces nila para talaga magkaroon ng mas masarap pa na lasa sa kanilang mga dishes. Saucy soup. Pwede rin. Yung lasa niya medyo may tamis,
May konting sipa lang ng anghang, pero more on the sweet, savory, a bit of spicy. So meron silang manok, silang atay, meron silang beef barbecue, meron silang not available. Oh no! Chabacano ang pangunahing salita nila dito sa Zamboanga City. Kapag narinig to, kapansin-pansin ang impluensyang Kastila. And buti nila, meron tayong kaibigan na local dito, si Roch. Roch, buti nila, buti ka napadaan ka at parehong kulay yung shirt natin. Correct. Tulungan mo naman kami kasi may konting challenges yung producer na hindi rin siya Chabacano pero gusto lang niya talaga ng magpaandar, no? Let's learn Chabacano together, Bieros. Vamos! Donde el Casillas? Nasaan ang bahay? No? Sige ako sa'yo ng cruiser. Okay, crew. Pag ikaw ay travel, okay. Tapos, dito sa gilid. Ayun. Tapos gusto mo tinawag ka ng kalikasan. Saan yung banyo? So, Casillas ay banyo. Donde el Casillas? E de pipi, e de pupu. Oh, no! Makosa di tuyo nombre. Para siyang tuyo, para siyang danggit. Pare, meron ka bang danggit dyan? Layo na. Malayo na? Baga yung kaibigan mo. Kaibigan mo? Bago mo kakilala? Bago mo kakilala. Bago mo lang siyang kakilala? Yes, bago mo siya kakilala. Okay. Tapos gusto mo malaman. Mas gusto kong malaman anong kasarian niya? Hindi. Anong pangalan mo? Yun! Ayun! Dispensa kumigo. Sorry po. Tama? Parang humingi ako ng dispensa. Parang ganon. Kwanto el pasahe? Magkano yung pamasahe? Yes! Aki lang, pabor. Pero, Water, please. pero nandun na yung favor. Favor, pabor. Pabor. Hindi to aqua? Aki. Aki talaga ang Aki lang, pabor. pag nagta-travel ka, tapos nandun na yung destination mo, ano sabihin mo sa driver? Para po. Yun! Very Salamat sa'yo. Hindi rin. Layo. Pwede? Layo talaga. Ang taper de iyo, sabihin nun is, nawala na ako. Pag ikaw na mamaneo, Ikaw ako taperde iyo. Pero hindi mo sasabihin yan sa asawa mo. pwede. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo. Kailangan. Okay ba? Okay pa. Taperde iyo? No. Pero, salamat po. Thank you. Or ano ba sa Chabacano ang salamat? Muchas gracias. Yan lang. Gracias, Roch. Minsan talaga kapag nagbabiyahe, may iba-iba tayong trip. Meron naghahanap ng nakaka-excite, meron din namang gusto lang mag-chill and unwind. Eh kung sabihin namin na may isang lugar dito sa Zamboanga City na pwede niyong gawing parehas. Here in this recreational park, we are creating memories together. Napansin niyo siguro dito, mahina po ang signal natin sa cellphones. So lahat yung mapupunta dito, may bonding talaga sila nangyayari pag nandito sila. Para sa mga mahilig sa adventure, matatagpuan dito ang longest zipline sa Zamboanga City. May haba lang naman itong 1.1 kilometers. Pwedeng 2 tao. O solo dito, Bieros. Kamusta yung naging experience mo? Okay lang, ma'am. Paano? Talaga, ma'am, pag single, solo lang talaga. May wall climbing and rappelling din na pwedeng masubukan for 200 pesos per head. Para sa mga gusto lang mag-chill, pwedeng magpakain ng mga bibe. At hito for 20 pesos. At syempre, photo op everywhere. Our environmental fee is 270 pesos. And we have also discounts for our senior citizen and PWD. Pwede na kayo mag-swimming doon. And pwede na rin kayo mag-roam around the park. Sa inyo na po ang lahat ng oras. Walang time limit. Pwedeng magdala ng sariling pagkain dito. Pero meron din silang sariling restaurant where they serve authentic tausug dishes. Pati pagkain dito sa Zamboanga City, makulay! Tingnan nyo na lang itong version nila ng halo-halo, ang tinatawag na Knickerbocker. Sangkap niyan, fresh fruits. Nag-start na to, kakaiba daw sa yung lasa niya. Kasi parang halo-halo siya na wala siyang ice.
More on sauce lang talaga, pati yung tropical fruits natin. Alright mga biyero, welcome to the ultimate Knickerbocker Showdown dito sa Zamboanga. So meron tayong 4 VIPs na maglalaban-laban. Okay? First round, pabilisan. Second round, kung sino matitira, pataasan ang paggawa ng Knickerbocker. Alright? Introducing Paula, Aileen, Audrey, and Michelle. Lahat sila expert daw sa paggawa ng Knickerbocker. Round 1 in 3, 2, 1, go! Key ingredients, and mostly fruit. You have banana, pwedeng mango, pwedeng watermelon, pero hinahaluan nila ng gulaman. Siyempre, importante, maghahalo sila ng Lapit ka sa isa, nilulit ko sa secret ingredient. Oh! May nanalo na! Ganun kabilis! Sa sobrang tindi ng ating mga challenger, may nakagawa na ng Knickerbocker sa loob lang ng 40 seconds. Si Aileen ang unang nagsumigaw ng ganaw. Ang ganaw, apparently, sa kanilang salita, ibig sabihin ay done or finished. O, yung second naman ang nagsabi ng ganaw or nagsumigaw ng ganaw ay ang giniginaw na si Michelle. Mali! Si Aubrey. Si Michelle pala siya. Pero ito si Aubrey. Pero hindi siya si Aubrey. Siya si Michelle. Siya si Michelle, ito si Aubrey. Okay. Siya yung mag-a-advance sa round 2. Good job. Thank you, sir. Kamustahin muna natin ang ating runner-ups. Thank you. Quality control pa rin. tikman nga natin yung quality control. Tissue na. Sige na ako, quality control. Sir. Hawak, sir. Hawak. Ito. Kaya na panalo. Round 2. It's Aileen versus Aubrey. Giving them 2 minutes kung sino ang kayang makapagbuo ng pinakamataas na Knickerbocker. Siya ang mananalo. Are you ready, Aileen? Are you ready, Aubrey? 3, 2, 1, G. Pagtatayo ka ng building, kailangan yung foundation mo malakas. So dapat yung mga mabibigat yung nasa baba. Pero depende yan eh. Malay mo, may sarili silang version. 4, 3, 2, 1. Wow! Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi ko pwedeng hawakan. Yeah, okay lang. Tingnan natin kung sino pinak... Oh my God! We have 2 winners! Oh no! Ang galing! Pantay-pantay! Lahat tayo panalo dahil lahat tayo titikim ng Knickerbocker from Zamboanga! Para lang malusot. Panalo ka talaga kapag refreshing snack ang hanap nyo. Oras na para magtuos kami ng mga rare jellyfish dito sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City, Beros. Pero ang totoo niyan, stingless ang mga ito. Ang tawag nga raw sa kanila, upside-down stingless jellyfish. Bumabaliktad kasi sila on their own. Now, pag bitawan nyo sa gusto nyo makita mag-upside down sila, dapat ulo sa taas. Itaas 100 mouths pero walang ngipin, kaya siya hindi nangagat. Paalala lang, Beros, kapag pumunta kayo rito, huwag nyo silang iangat sa tubig, okay? Low tide ngayon sana, but kapag high tide, I think you can swim with them dahil nga, hindi sila nagbibigay ng danger. Kaway-kaway sa mga biherong takot maiwan ng eroplano. Ang hotel na ito, malapit lang sa airport. The most affordable room that we have here is the Deluxe Queen. It's around 2,500 and it's good for 2 already. Kasama na po dyan yung buffet po and also usage of the pool and the gym. Same thing with our presidential suite. It's only 6,600, good for 2. One-stop shop daw ang peg ng hotel na ito. Meron silang sariling coffee shop, spa, function halls for events, gym at pool. Makukumpleto ba ang biyahe kung walang pasalubong?
Dito sa Yakan Weaving Village, kasing liwanag ng mga ngiti ng mga kababaihan na ito, ang mga produkto nila na proudly Zamboangueño. From head to toe, tiyak na may produktong babagay sa inyo rito, Biyeros. Akalain nyo, ang ilang obra rito, umaabot ng 1 linggo bago patapos. Yan ang tinatawag na labor of love. Ang makulay na syudad ng Zamboanga, deserve na ma-flex ang kagandahan. Kaya ang aming say, muchas gracias, Zamboanga City!